Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga pagpapahalagang natutuhan sa pamilya na may impluensya sa kanyang pagkatao. Ang pamilya. Ang pamilya ay tinatawag ding mag-anak o sambahayan. Ang pamilya ay tinuturing na pangunahing unit ng lipunan sapagkat dito nagsisimula at nanggagaling ang lahat. Ang lahat ng tao sa pamayanan, paaralan, pamahalaan o relihiyon ay nagmula sa pamilya. Tulad ng isang gusali na binuo mula sa mga pinagsama-samang bricks na siyang pangunahing unit nito. Ang lipunan ay binubuo ng mga pamilya. Sa pamilya natin natutuhan ang mga pangunahing pagpapahalaga o values, kasanayan o skills, at asal o behavior na kailangan natin upang makapamuhay at magkaroon ng papel sa lipunan. Kung hindi matatag ang pamilya, mahihirapang makamit ng lipunan ang kaayusan at kapayapaan. Sa pamilya natin mararamdaman ang pagmamalasakit, pagtuturo at paggabay mula sa mga taong nagmamahal sa atin, kaduguman natin sila o hindi. Bakit mahalaga ang pamilya? Ang pamilya ang humubog sa atin hindi lang bilang individual, kundi bilang kasapi ng lipunan. Ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa tahanan tulad ng paggalang, kabaitan o responsibilidad ay nakatutulong sa atin na maging mas mabuting mamamayan. Halimbawa, paano kaya makikitungo sa mga kamag-aral o guro ang isang batang naturuan ng paggalang sa tahanan o pamilyang kanyang pinagmulan? Ang batang ito ay lalaking may paggalang sa kapwa, hindi lang sa paaralan, kundi sa pamayanan. At dahil dito, makapag-aambag siya sa kapayapaan at kaayusan ng pagsasama sa lipunan. Ang malakas na pamilya ay nagdudulot na magkaroon ng malakas na pamayanan at kung kaya napakahalaga ng pamilya sa ating lipunan. Pag-usapan natin, ano-ano ba ang mga pagpapahalagang natutuhan at dapat matutuhan ng isang tao mula sa kanyang pamilya? Narito ang mga pangunahing pagpapahalagang natutuhan natin sa ating pamilya. Pag-uusapan natin kung paano natin ito natutuhan o kung paano ito tinuro sa atin ng ating pamilya at kung ano ang impluensya ng pagpapahalagang ito sa ating pagkatao. Isa sa mga pangunahing pagpapahalaga na natutuhan natin sa ating pamilya ay ang paggalang. Itinuro ito sa atin ng ating mga magulang o guardian sa pamamagitan ng pang-araw-araw na interaksyon. Paano itinuro sa atin ang paggalang? Halimbawa, tayong mga Pilipino ay tinuruan na magmano o gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Itinuro rin sa atin na huwag makikisali sa usapan ng matatanda o huwag sumabat sa mga nag-uusap. Sa pamamagitan din ng mga patakaran sa tahanan o house rules, natutuhan natin ang paggalang. Halimbawa, kapag may inuutos sa atin, agad natin itong dapat sundin bilang tanda ng paggalang. Natutuhan din natin ang paggalang kung nakikita natin ito sa ating mga magulang na naggagalangan sa isa't isa at nakikinig sa damdamin at opinyon ng bawat isang kasapi ng pamilya. Ano naman ang impluensya ng paggalang bilang pagpapahalaga sa ating pagkatao? Kung natutuhan nating gumalang sa iba, napalalakas nito ang ating kakayahan na kontrolin ang ating mga kilos. Halimbawa, ang paggalang sa mga alituntunin o rules ng ating mga magulang tungkol sa tamang oras ng paggamit ng phone at internet ay makatutulong sa atin na maglinang ng mabuting habit o gawi tulad ng wastong pamamahala sa oras o time management. Ang paggalang ay nagtuturo rin sa atin na pag-isipan ang magiging epekto sa iba ng ating mga kilos. Sa pamamagitan ng pag-iisip o pagkukonsidera sa damdamin ng iba, tayo ay nagiging empathetic. Nangangahulugan itong kaya nating ilagay ang ating sarili sa sitwasyon ng iba, kung kaya tinatrato natin ang ating kapwa ng patas at may kabaitan. Ang pag-ibig at malasakit ay natural na naituro sa atin ng ating pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal na ipinadadama sa bawat isa. Ang mga magulang ay kadalasang naipadadama ang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng mga akap, halik, mababait na pananalita, at pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Natutuhan naman natin ang malasakit sa pamamagitan ng pagiging matulungin sa ating mga magulang o kapatid na nangangailangan ng tulong. Sa kanila natin natutuhan na ang pag-ibig ay hindi lang isang salita na sinasabi sa kapwa, kundi ito ay naipapakita sa pamamagitan ng gawa. Nakikita natin ang pag-ibig at malasakit sa ating pang-araw-araw na gawain sa tahanan. Halimbawa, kapag tinutulungan tayo ng ating mga magulang sa ating gawain sa paaralan, nadarama natin ang kanilang pag-ibig at malasakit. At dahil dito, natututuhan natin ang halaga ng pagtulong.
Nakita rin natin sa ating pamilya ang matibay na ugnayan nito sa panahon ng problema, tulad ng kapag may isang miyembro ng ating pamilya na may sakit. Ang pamilya ay laging nandyan at ipinadarama ang kanilang presensya para patibayin at palakasin ang nanghihinang kasapi nito. Paano nakaimpluwensya sa ating pagkatao ang pagpapahalaga sa pag-ibig? Kung tayo ay lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, likas sa atin na maging mabait sa ibang tao. Alam natin na ang pagdamay sa nalulungkot at pagtulong sa nangangailangan ay mahalaga, at ito ay nakapagpapagaan ng kanilang nararamdaman. Ang kabaitang ating natutuhan sa tahanan ay nadadala natin sa pakikisalamuha sa mga kaibigan at maging sa mga taong hindi natin kamag-anak, at dahil dito, nagiging mapagmalasakit tayong individual. Nakatutulong sa ating pagharap sa mga problema ang pagmamahal at malasakit na ipinadama sa atin ng ating pamilya. Kapag magdaan tayo sa problema tulad ng pagkakaroon ng mababang skor sa pagsusulit o pagkawala ng kaibigan, ang pagkalinga ng pamilya ay nakatutulong sa atin na maging matatag, at dahil dito, nabubuo ang katatagan ng damdamin. Ibig sabihin, tayo ay palaging nagiging malakas at positibo lalo na sa panahon ng mga problema. Ang pagpapahalaga sa responsibilidad ay natutuhan din natin sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain sa tahanan at pag-unawa sa mga kahihinatnan kung hindi natin ito gagawin. Paano natin natutuhan sa ating pamilya ang pagpapahalaga sa responsibilidad? Nagsimula tayong bigyan ng responsibilidad ng ating mga magulang noong bata pa tayo. Ito ay maliliit na responsibilidad na akma lang sa ating edad, tulad ng pagpapakain sa mga alaga, paglilinis ng kwarto, o pagtulong sa madadaling gawain sa bahay. Kapag nakatatapos tayo ng gawain, nagdudulot ito ng masarap na pakiramdam sa atin. Natutuhan din natin na maging mapanagutan kung may gawain tayo na hindi nagagawa. Halimbawa ay nakaatang sa atin ang pagtatapon ng basura. Kung ito ay malimutan nating gawin, magdudulot ito ng problema tulad ng masangsang na amoy. Subalit kung ito ay magagawa natin, makikinabang ang buong pamilya. Paano naman nakaimpluwensya sa ating pagkatao ang pagpapahalaga sa responsibilidad na natutuhan natin sa ating pamilya? Kung araw-araw nating ginagawa ang ating mga responsibilidad sa tahanan, nagiging maaasahan o reliable tayo. Ang pagiging reliable ay nangangahulugan din na pagtitiwalaan tayo ng mga tao na magagawa natin ang isang bagay na sinabi nating gagawin natin. Ito ay isang mabuting katangian bilang tao. Ang mga responsibilidad sa tahanan ay nagtuturo rin sa atin na harapin ang mga hamon o suliranin. Kapag may maling nangyari, sa halip na sumuko, tayo ay naghahanap ng solusyon. Halimbawa, kung sa atin nakaatang ang pag-aalaga ng hayop at ito ay nagkasakit, nakapag-iisip tayo ng mga dahilan kung bakit ito ay nagkasakit, at nakapag-iisip din tayo ng mga paraan kung paano makahihingi ng tulong. Ito ay nagpapakita ng pagtupad ng responsibilidad ay nakatutulong sa pagbuo ng problem-solving skills. Ang integridad o katapatan ay isang pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga magulang. Kinapapalooban ito ng mga kilos ng pagiging tapat, patas at mapanagutan sa mga kilos. Ang pagkakaroon ng integridad ay nangangahulugang paggawa ng tama at mabuting kilos kahit na ito ay mahirap at kahit na walang nakakakita. Paano ito itinuro sa atin ng ating mga magulang? Naituro nila ito sa atin sa tuwing tayo ay kanilang hinihikayat na magsabi ng totoo kahit na ito ay mahirap. Maaring nakita natin ito sa ating mga magulang noong inamin nila ang kanilang maling nagawa o naging patas sila sa kanilang mga pagpapasya. Natutuhan natin ang mga kilos na ito at naunawaan ang kahalagahan ng pagiging totoo at paggawa ng mabuting kilos. Halimbawa, may nabasag tayo sa tahanan. Ang pag-amin tungkol dito ay nagpapakita ng integridad. Ang paglilihim ng katotohanan ay maaari lamang magdulot ng problema kalaunan. Ano ang naging impluwensya sa ating pagkatao ng pagpapahalaga sa integridad? Ang integridad ay nangangahulugang pagiging tapat sa paggawa ng tama kahit na walang nakakakita. Sa pamamagitan ng pagkilos na may integridad, nakabubuo tayo ng malakas na moral character. Ibig sabihin, tayo ay nakikilala ng ating kapwa bilang isang mabuti at tapat na individual. Ang integridad ang gumagabay sa atin na bumuo ng matatalinong pagpapasya habang tayo ay nabubuhay. At dahil dito, aanihin natin ang paggalang ng ating kapwa. Kung tayo ay totoo at patas, ang mga tao ay pagtitiwalaan tayo. Ang integridad ay dahilan upang tayo ay maging maaasahan sa paningin ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. At ito ay magdudulot
upang magkaroon tayo ng matatag at magtatagal na relasyon o ugnayan sa kanila. Ang mga tao ay makararamdam ng pagkapanatag kung tayo ay kasama nila sapagkat alam nila na tayo ay tapat at totoo sa kanila. Natutuhan din natin sa ating pamilya ang halaga ng kooperasyon. Ang kooperasyon ay nangangahulugang pakikipagtulungan sa iba upang matapos ang gawain. Sa ating pamilya, ito ay maaaring pakikipagtulungan sa mga gawaing bahay. Ang kooperasyon ay nangangahulugan din pagsuporta o pagtulong upang makamit ang layunin o goal ng pamilya. Maaring ito ay pag-cheer sa ating kapatid kung siya ay nasa isang competition o laro. Paano natin natutuhan ang kooperasyon mula sa ating pamilya? Ang ating mga magulang ay tinuro sa atin ang kooperasyon sa pamamagitan ng pag-aata sa atin ng mga gawain tulad ng paghahain ng pagkain o paghuhugas ng pinggan. Naunawaan natin na kapag may kooperasyon o pagtutulungan sa pamilya, nagiging magaan ang lahat ng gawain. Bilang bata na naturuan sa tahanan ng halaga ng kooperasyon, ano ang naging impluwensya nito sa atin? Ang kooperasyon ay nagtuturo sa atin kung paano gumawa kasama ang iba. Ito man ay gawain sa tahanan o group project sa school, natutuhan natin na tumulong sa gawain at makinig sa idea ng ibang tao. Ang mga teamwork skill na ito ay makatutulong sa atin sa hinaharap. Ito man ay sa paaralan o sa trabaho balang araw. Pinabubuti rin ng kooperasyon ang ating kakayahan sa pakikipag-ugnay sa kapwa, sapagkat upang magkaroon ng mabisang kooperasyon, kailangan natin ng maayos na komunikasyon sa iba. Ito ay nangangahulugang malinaw na pagbabahagi ng ating mga naiisip at saloobin sa iba, at pakikinig din ng mabuti sa kanila. Habang ating isinasagawa ang pakikipag-koopera, nagiging mas mahusay din tayo sa pagpapahayag ng ating sarili at pag-unawa sa nais sabihin ng iba. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naunawaan natin na ang pamilya ay ang unang paaralan ng ating buhay. Dito tayo natututo ng mga pagpapahalaga tulad ng paggalang, pagmamahal, pananagutan, integridad at kooperasyon. Ang mga pagpapahalagang ito ang gumagabay sa ating mga kilos at desisyon at tumutulong sa atin na maging mabuting tao. Tandaan, ang mga aral na natutuhan natin sa pamilya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sila ang pundasyon ng ating pagkatao. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang paggalang ay may pakikita sa pamamagitan ng pakikinig at pagiging mabuti sa iba kahit na sila ay may ibang paniniwala. 2. May pakikita ang pagmamahal at malasakit kung ating tinutulungan at sinusuportahan ang ating pamilya at mga kaibigan sa panahon ng pangangailangan. 3. Ang integridad ay nangangahulugang paggawa ng tama sa tuwing may nakakakita lamang. 4. Ang kooperasyon ay nangangahulugang paggawa kasama ang iba upang makamit ang layunin. At 5. Mapanagutan ang taong naghahanap ng masisisi sa tuwing may nagagawang mali. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!